Grabe si D'Angelo Russell binuhat ang Lakers laban sa Portland. Pero bago yan sentro naman na kinakailangan ng Lakers na isang two-way player. Na nasa kanya na nga itong huling kontrata ngayong taon na si Miles Turner. Ay ang perfect big man daw ito na dapat makuha ng Los Angeles Lakers sa trade sa ngayon. Lalo at itong Indiana Pacers ay nasa pangsyam na pwesto sa East na may record na 10 wins and 15 losses. Kaya hindi pa malinaw kung balak ba nilang makipag-compete ngayong season para manalo ng isang championship. Isa pa ay hindi naman siguro hahayaan ng Indiana Pacers na umalis na lang si Miles Turner sa free agency nang walang nakukuhang kapalit. Kaya naman ay mas maganda kung i-trade na lang nila ito upang makakuha pa sila ng mga players na magagamit nila sa kanilang kupunan. Kaya naman ay maaaring gumawa ang Indiana Pacers ng trade dito sa Los Angeles Lakers. At para mangyari ito ay kinakailangan na ibigay ng Lakers sila Rui Hachimura, Max Christie at ang 2029 first round pick. Kaya kapag nangyari ito ay napaka-solid na ng lineup ng Lakers. Lalo at itong si Miles Turner ay isang 6'11 na sentro, na talagang napakahusay na shot blocker at sharpshooter, na ngayong season nga ay nag-average ito ng 15.7 rebounds at 2 blocks per game. Na meron naman itong 39% shooting beyond the arc. Kaya napaka-versatile nga ng big man na ito na bagay itong makasama ni Anthony Davis. Na panigurado na napakalakas ng frontcourt dito ng Los Angeles Lakers. Alam naman natin na matagal ng balak kunin ni Rob Pelinka itong si Miles Turner. Kaya naman ay ito na marahil ang pagkakataon ng Lakers na makuha ang nasabing big man lalo at nasa expiring contract na ito ngayong season. Para naman sa Indiana Pacers ay matalinong move na nga rin kung gagawin nila ang trade na ito. Kesa naman umalis si Miles Turner nang wala silang nakukuhang kapalit kapag naging free agent na ito. Hindi na rin naman masama ang mga players na makukuha nila na maaari pa nga nila itong i-develop at meron pa silang makukuhang future draft asset. Kaya parehas lang na panalo ang dalawang kupunan sa nasabing trade. Pero kayo mga idol, maganda nga ba na mapunta ng Los Angeles Lakers si Miles Turner? Samantalang grabe naman si D'Angelo Russell. Talagang nag-step up sa naging laban nila sa Portland Trail Blazers. Alam naman natin na wala kanina itong sila Austin Reeves at LeBron James dahil sa kanilang mga iniindang injuries. Kaya naman itong si D'Lo ay gumawa lang naman ng 28.5 rebounds at 14 assists, na meron pang 5 kasamang 3-pointers. Kaya tingnan natin mga idol ang mga naging highlights ni D'Lo laban sa Portland Trail Blazers. Sa play nga na ito ay ginamit ni D'Lo ang screen ni Davis para maiwanan niya ang kanyang bantay. Bago naman ito tumira ng isang pull-up jumper sa harap ni DeAndre Ayton. Sa play naman na ito mga idol ay ang gandang pasa ang ginawa ni D'Lo sa pick and roll nila ni Rui Hachimura. Dito naman sa play na ito mga idol ay ang ganda ng naging depensa ni D'Lo para makuha ng Lakers ang bola sa kalaban. Kaya naman ay nauwi ito para sa isang easy 2-point sa transition. Sa play naman na ito mga idol ay nahilo ang bantay ni D'Lo sa kanyang crossover. Kaya naman ay tumira na rin si D'Lo ng isang 3-point shot na hindi na nga nakasabay ang kalaban dahil sa screen ni Davis. Sa play naman na ito ang gandang high pick and roll ang ginawa nila Davis at D'Lo kaya easy 2 points na yan kay Davis. Sa sumunod naman na play ay isang simpleng pick and pop naman ang ginawa nila ni Davis. Dito naman sa play na ito mga idol ay inatake ni D'Lo ang kanyang defender na si Anthony Simons. May sumabay pa ngang isang player ng Portland kaso ay pumasok pa rin ang tira ni D'Lo. Sa sumunod naman na play ay ang gandang court vision naman nitong si D'Angelo Russell. Nakita niya nga sa transition na nauuna na itong si Dalton Knecht kaya agad niya itong pinasahan ng bola na nauwi sa isang easy dunk. Dito naman sa play na ito mga idol ay naging 2-man game na ito sa pagitan nila D'Lo at AD. Gandang step back na ang ginawa dito ni D'Lo gamit ang screen ni Anthony Davis. Dito naman ay ang ganda ng naging pick and roll nila D'Angelo Russell at Davis. Kaya naman ay nahihirapan nga ang Portland sa play na ginagawa ng Lakers. Hindi kasi nila maiwanan basta-basta si D'Lo lalo at sharpshooter ito. Kaya naman ay palagi namang na-open si Anthony Davis. Sa sumunod naman na play ay na-steal ni Dalton Knecht ang bola na agad naman nitong ibinigay ang bola kay D'Angelo Russell. Na agad nga rin itong nakita na tumatakbo pababa sa court nila si Cam Reddish kaya isang magandang no-look pass na naman ang ginawa dito ni D'Lo. Halos pinaglalaroan na nga lang ni D'Lo ang Portland Trail Blazers gamit ang screen nila Rui Hachimura at Anthony Davis. Kaya nagiging madali na lang kay D'Angelo Russell na makagawa ng puntos at assist. Na dito naman sa play na ito ay si D'Lo na ang tumira kahit humihingi si Rui Hachimura ng bola. Na dahil nga sa mga ganitong play na laging ginawa ni D'Lo, ay nakakalimutan ng Portland na mag-focus sa kanilang depensa sa ilalim. Kaya naman sa play na ito ay akala nila titira si D'Angelo Russell yun pala ay ipinasa nito ang bola sa baseline kay Christian Coloco. Kaya napatawag na dito ng timeout ang Portland Trail Blazers. Na sa sumunod nga na play ay sa sobrang init ng shooting ni D'Lo.
na kahit muntik nang mawala sa kanya ang bola sa paso ni Hachimura, ay nagawa pa nga ni Dilo na ma-crossover ang kanyang bantay gamit ang kanyang step back sa 3-point line. Sa sumunod nga rin na play ay muli na namang tinirahan ni D'Angelo Russell ang kanyang bantay. Kaya grabe ang kumpiyansa ni Dilo sa naging laban nila sa Portland Trail Blazers. Bagay na bagay talaga ito na maging 6-man lalo at nag-step up talaga ito sa kawalan ng kanilang dalawang starters na sila LeBron James at Austin Reeves. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?